Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, grabe to. Ginulat ang lahat sa pasabog ni Chavit Singson, BBM, Lisa, Kuya Will, Bistado. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan mga karabin natin. At ito nga, sa atin pong thumbnail nakalagay, nabunyag na. Nako, issue sa pagbenta ng gold, nakalimutan na. Yan mga kabayan, patungkol rin po riyan, no? Ang ating bibigyan ng konting reaksyon. Okay? At ito pa mga kabayan, dilema at saka itong mga kasama, no, sa the whole crew, no, dito sa Quadcom ay mukhang nagkakamutan ng kanilang likod, no? Kasi parang itong si Dilima po, no? Si former Senator Laila De Lima, parang laging supporting actress, no? Dito sa mga lumalabas na witness. Like for example, dito po kay Garma at dito po kay Carwin Espinosa. Mamaya mga kabayan, ipapakita po natin yung sinasabi kong supporting actress itong si Attorney De Lima, no? Attorney pala ito eh. At ito na nga, ito pa yung inflation. Nako, ipinagmalaki ni Saldico yung 1.9% inflation rate. Mababa na daw ito sa nakalipas na 4 na taon. Nako, tingnan nga natin mamaya kung totoo yan. Okay? At pag etong sabi na ni isang political commentator, no, na si Sir Edwin Hamora. Ang galing nila na tabunan at nawala na ang mga binentang gold issue. Kaya nga po mga kumbayan, nalagay natin dyan sa thumbnail kasi pag-usapan din po natin kung ano ba itong mga ginagawa nila para matabunan, para mawala sa isip ng taong bayan itong 25 tons of golds na binenta nila. Alright? At ito na nga, simulan na po natin mga kabayan dito po kay former Senator Laila De Lima. Ito po mga kabayan, ang sabi niya. Ito po ang sabi ni Laila De Lima mga kabayan. Kailangan din sabihin ni Garma ang buong katotohanan na wala nang itinatago o pinoprotektahan. Hindi pwedeng installment ang pagsasabi niya ng totoo. Talaga lang Kulang pa, Garma, pero salamat na rin sa iyong pagtestigo. Nasa libu-libong pinatay sa drug war ay bunga ng utos ng buong kapulisan ni Duterte. Nako, katuwang ni Bongo na ulitin ang pagbaha ng dugo na ginawa nila sa Davao sa buong Pilipinas. Nako. So yan mga kabayan, ano po ba yung sinasabi kong palaging palagi pong nagsisecond demotion itong si De Lima, di ba? Dito po sa paglabas ni Garma, ito yung naging statement niya. Sa paglabas din po ni Carwin Espinosa mga kabayan, no? Pinasalamatan itong si De Lima ni Carwin Espinosa or nagsorry, at pinasalamatan din naman ni De Lima si Carwin Espinosa. No? Parang naglulukuhan itong mga drug lords na ito. Sila ay salamat, nakalaya na kami, di ba? Papasalamat nila ito. So bakit hindi nyo direktang pasalamatan si President BBM, di ba? Kung bakit kayong lahat ay pinalaya. Wag kayong magkamutan ng sarili ninyo. Kamutin nyo yung likod ng kung sino man ang nagpalaya sa inyo. Praise him, no? Sambahin nyo siya. Nako naman talaga. Kaya dito nahahalata yung mga drama nyo kasi kayo lang, 'di ba? Kayo lang yung nagpupurihan, nagsosorihan, ano pa ba? Nagpapasalamatan, 'di ba? Sila lang. Ibig sabihin nito mga kabayan, this is part of the what we call stick to the plan, no? Hindi kasi sila nagtagumpay doon sa lower house, no? I mean lower house ito kasi Quadcom eh. But doon po sa kay Vice President Sara Duterte yung gusto kong kinutukoy. Na hindi po sila nagtagumpay na makahanap ng butas
for impeachment. Kaya ito, kaliwat kanan ng mga lumalabas na mga testigo, na kung saan they're not, para sa akin credible. Kasi puro drama lang, nahaluan pa ng iyak-iyak. Kailangan mo ba talagang umiyak, Garma, sa pagbabasa ng iyong affidavit? Di ba? Sinulat mo na yan Kailangan mo pa ba talagang umiyak, Kerwin Espinosa? Diba? Umiiyak Well, anyway, wala tayong magagawa kasi sabi ko nga kanina, maybe this all things happening sa Quadcom is still part of the what we call stick to the plan, mga kababayan. Okay? Sino po nagsabi niya na stick to the plan? Si Marikina Representative Kimbo, diba? Na ngayon po ay nahaharap sa kaso ng kasi may isang netizen or isang citizen, mga kababayan, palakpakan po natin, no? Na inireklamo niya po, no? Naghahain po siya ng complaint laban po dito kay Marikina Representative Kimbo dahil sa extravagant lifestyle ni Kimbo. Ibig sabihin, sobra-sobra na ang pagpapakitang yaman ni Kimbo. Isipin nyo, yung relo, yung sapatos, damit. Siguro ko isang buong attire ni Kimbo. Mga 500, ewan ko lang Kasi milyones po yung nakikita natin dun Sa palagay nyo po ba, mga kababayan, no? Magkano kaya ang isang full attire Lahat-lahat na. Magkano kaya ang full attire ni Kimbo, ni Abante, ni Nino pa yun, yung isa, yung Chua. Magkano kaya? Well, anyway, baka pera naman nila yon. Wala tayong pakialam. Pero pag pera po yun ng taong bayan, lahat po ng Pilipino ay meron pakialam. Kasi nagbabayad po tayo ng tax, diba? At ito na nga, tuwang-tuwa itong si chair ng Committee on Appropriation, mga kababayan, na si Saldico, Representative Saldico ng Ako Bicol Party List, no? O yan, mga kababayan, hindi ko po ito ini-endorso, pero sana wag na nating iboto. Kung mayroon pang taga Bicol, no? Ibang party list ng Bicol, doon na po tayo sa iba. Wag na po yung Ako Bicol, mga kababayan, kasi nakikita naman po natin na yung mga kumpanya pala ni Saldico ay connected dito sa mga ginagawang investigasyon na may mga bahid ng korupsyon, mga kababayan. So 1% ito. 1% inflation rate ipinagbunyi ni Representative Saldico. Pinuri ni House Appropriation Committee Chairman Saldico ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Na mapababa ang inflation. Pagtaas daw ng mga bilihin ay bumaba. Totoo kaya yan? Noong September, ang inflation rate ay nasa 1.9%. Ang pinakamababang antas nito sa loob ng mahigit na 4 na taon. 4 na taon na pala tayong mga kababayan, lugmok sa pagkamahal ng mga bilihin. Pero sabi po ni Representative Saldico, noong September, naitala ang pinakamababang ratings, no? Nasa 1.9% ng inflation rate, no? Abatay ka lang. Tayo po ay nabuhay noong September, di ba? Buhay na buhay po tayo noong September, pero wala po tayong nakitang pinagkaiba, no? Instead, mga kababayan, ay mas lalo pang tumaas ang mga bilihin. Nasaan po ang sinasabing 1.9% inflation rate na dapat nating ikatuwa? Mukhang sila lang po ang natutuwa, mga kababayan. You know what, mga kababayan, sabi nga yung mga businessman, yung tuwang-tuwa dito sa mga nangyayari sa inflation, no? Whether tumaas or bumaba
ang inflation, itong mga negosyante, kasi negosyante po itong si Saldico. Kaya tuwang-tuwa po sila kasi bumaba man at tumaas ang inflation rate ng Pilipinas, may kita pa rin po ang mga negosyante. Yan po ang totoo, no? Pero ang kawawa po, yung mga trabahador, yung mga, di ba? Yung mga employee. Kasi ganun pa rin naman yung sinasahod nila eh. Di ba? Kahit kumita ng milyones, bilyones, trilyones ang kumpanya, no, ang mga empleyado ganun pa rin po ang sahod, walang nagpinagkaiba. Kaya masasabi nating itong 1.9% inflation rate ay hindi po ito ramdam ng taong bayan. Ewan ko lang, kung kami lang ang hindi nakakaramdam nito. Or yung iba, ganun rin, ramdam na ramdam or higit pa sa pakiramdam. Ang 1.9 inflation rate na ito, nako, sila lang talaga ang natutuwa. Well, anyway mga kabayan, eto na nga. Mula po sa isang political commentator na si Edwin Hamora. Palakpakan po natin. Ano po ang sabi niya? Ito, ang galing nila. Natabunan na at nawala na ang mga binentang gold issue. Tama po mga kabayan. 25 tons of gold binenta ng central bank, no? Ang rason po nila, dahil mataas ang presyo ng gold. Kaya nagbenta po sila ng 25 tons of gold, no? Ang tanong nga bakit yung trend ba ng gold ay bumababa? Di ba palaging pataas yan eh. Bumaba man yan at in the long run mga kabayan in the future, pataas na rin po ng pataas ang presyo ng gold, no? At eto pang matindi, hindi po alam, hindi po ipinaalam sa taong bayan na nagbenta na pala sila ng gold. Ang tanong ko nga dito, ito bang Committee on Finance ng Senado at Committee on Finance, no, dito sa Kamara, are they willing, no? Are they willing to investigate? Kaya ba nilang imbestigahan itong gold issue natin? No? Kasi hindi naman po ito pag-aari ng iilang tao lamang. Itong gold po ng Pilipinas ay pag-aari po ng buong sambayan ng Pilipino. Kung baga, itong central bank, itong ating presidente, itong the whole government is just a caretaker ng gold na ito. Ngayon, kung sila lang ang magdidesisyon at hindi nila ipapaalam sa taong bayan, may posible po bang may nalalabag silang karapatan ng bawat isang Pilipino or batas na dapat ipaalam, 'di ba? May batas kasi, 'di ba? I think but sigurado akong may batas po na kailangan malaman ng taong bayan kung ano mang ang mga galawan ng gobyerno, 'di ba? Freedom, yung FOI, 'di ba? Tama ba? Freedom of information. Di ba mga kabayan? Yan yata yung batas na freedom of information or information. Correct me if I'm wrong mga kabayan. Pero parang yun na nga. Yung kailangan malaman din ng taong bayan kung saan napunta yung pinagbentahan ng 25 tons of golds na ibinenta ng Central Bank. Ano sa palagay nyo po mga kabayan mukhang mainit. Eto, paano po natin nasabing natabunan at nawala na ang isyong ito? Kasi po mga kababayan, lumabas si Garma, lumabas po yung iba't ibang mga issue. Although nandyan na yung mga lumang issue, pero doon pa rin po sila nakafocus, no? They don't even care about dito sa gold issue. And also the mainstream media is not interested about this gold issue. Ang tanong natin, bakit, no? Why mainstream media is so silent, no, about this gold issue na ibinenta ng Central Bank? Mayroon bang information blackout pagdating dito sa gold issue, mga kababayan? At saka eto pa, dumagdag pa itong condolence po pala doon sa pamilya ng binitay nating kababayang OFW dyan sa
sa Saudi, mga kababayan, no. Yan din, no. Hindi rin ibinalita, no. Binalita na lang nung binitay na po ang ating kababayan. So it is so unfair, no, na nagkakaroon ng media blackout kapag alanganin ang sitwasyon ng ating gobyerno or ng ating presidente, no? Kapag nasasangkot or alanganin yung ating presidente, the mainstream media is so silent. Nakakabahala po ito, mga kababayan. Oh. Pero yan ay opinion ko lang, Opinion ko lang po yan. Siyempre kayo may kanya-kanya rin po kayong opinion, no? I-comment nyo na lang po, right? At ito na nga, mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Naglabasan na rin ang buong katotohanan. Tila hindi inaasahan ng mga kapwa Ilocano, lalo na si President Bongbong Marcos, ang naging pahayag ng senatorial aspirant at former governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson, matapos nitong isiwalat sa publiko na tila hindi mananalo si BBM kung tumakbong Pangulo ang nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte Carpio. Sana sabing pagpa-file ni Chavit Singson ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senatorial candidate sa 2025 election, lantarang sinabi nito sa publiko na minsan na tila tinulungan nito si President BBM. Hindi lamang noong nanalo ito sa pagkapangulo, kundi lalo na noong tila niligawan pa lang nila ang nooy Davao City Mayor na si Sara Duterte. Sa naging revelasyon ng billionaire businessman, sinabi mismo ni Chavit Singson na siya ang nag-udyok kay BBM na tumakbong pagkapangulo. Ngunit kung kakandidato sa parehas na posisyon, ang nooy alkalde ng Davao ay kailangang bumaba ni BBM dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi ito mananalo. Laking gulat nga raw ng billionaire businessman na tila sa kabila ng pagbibigay puwang ni Vice President Sara Duterte na kumandidato na sa pagkapangulo si BBM, kalakip ang mga napagkasunduan na itutuloy ang ilang mga proyekto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila bumaliktad na raw ang lahat. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, sa naging pahayag mismo ni Chavit Singson. Nagpapasalamat ito dahil hindi pa naman siya nagpa-file ng kanyang COC ay buong tapang na siyang inendorso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ang kanya nooy tinulungan sa pagkandidato noong 2022 presidential election na si BBM ay tila wala na raw siyang narinig na kahit anong endorso. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media, at ayon pa nga sa kanila, tama naman kung hindi si Vice President hindi siya mananalo. Kita nyo naman, malaki ang boto ni Vice President kaysa sa kanya sa eleksyon. Papaano kung silang dalawa ang naglaban, lalo na siyang hindi mananalo? So yan, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dito po sa pasabog ni Chavit Singson na totoo nga na maging si Vice President Sara, sinasabi na ito dati pa di ba? Na ito talagang magkapatid ang pumunta at humingi ng tulong sa kanya. Ito na, patunay na po itong si Chavit Singson na nagsasabi rin na talagang si PBBM ang nangailangan. Kaya ito pong lumalabas ngayon na sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na siya raw ay na-deceive, nabudol ni Vice President Sara Duterte, ay wala pong naniniwala, mga kababayan. Ikaw na nanonood ngayon, mga kababayan, ikaw ba ay naniniwala na talagang si President Bongbong Marcos Jr. ay nabudol ni BP Sara? In what part, di ba? Saang parte ng kanilang pagiging unit team
ang binudol siya ni BP Sara. No? Alam po ng lahat ng taong bayan, kaya mga karibin natin, ano ba? Ano bang tingin ng ating presidente sa taong bayan? No? Bulag, bingi, at hindi alam ang nangyayari. Diba? Nasasabihin niya na siya ang na-deceive, no? Siya ang nabudol ni BP Sara. Diba? Halata. Ewan ko lang, baka hindi po tayo ang kausap ni PBBM dito sa sinasabi niyang siya ang nabudol. Maybe the international community, no? Kung ano mang community ang pinaparinggan niya or binibigyan niya ng sagot, no? Kung taong bayan po ang kanyang kinakausap na siya po ay nabudol, ay malamang wala po siyang hindi po siya paniniwalaan ng taong bayan, no? Pero kung yung kinakausap niya diyan ay yung mga oligarch, no, na sinasakyan lang din siya, maybe, no, hindi po tayo ang kausap ni PBBM nung sinabi niyang na-deceive siya, no, nabudol siya ni Vice President Sara Duterte. Maaaring iba po yung kinakausap niya. At ang tanong, sino po itong kinakausap niya? Kasi kung taong bayan ay hindi po mananiwala talaga na siya po ay nabudol. Okay? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment na lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.